At Nasaan na upang nga may kaya pandagdag sa ngayon kanilang si mga Charis gastusin, Pimpinko, ginamit nga ni Charis ang kanyang ang talento girl sa wonder pagkanta at nagsimulang sumali na sa mga napakagaling singing na batang contest sa kumanta edad at lamang sikat na na 7. sikat sa Naging buong suki siya ng mga Amerika, fiesta sa sa probinsya buong hanggang sa Pilipinas pasulti na rin niya at sa ang buong mga mundo singing ay competition sa napakasikat TV. ni Charis. Kaya atin balikan ang mga alaala ni Charis na Noong iniwan sa 2005 atin noong isumali nga itong siya'y si Charis sa munting pinakaunang season dalaga. ng Little Big Star na inere sa istasyon ng ABS-CBN. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, iagad nga siyang na-eliminate matapos ang kanyang kauna-unahang performance. Ngunit hindi nga dito nagtatapos ang kanyang journey sa kompetisyon sapagkat isa nga siya sa mga napili na muling magpe-perform as a wildcard. Muli siyang nakapasok at nakaabot pa sa Grand Finals. Although itinuturing na crowd favorite at consistent top scorer sa finals, nagtapos nga lang itong si Charis as a third place. Hindi man nag-champion nagbukas pa rin naman para kay Charis ang maraming oportunidad sa local television. Grabe talaga ang paglalakbay ni Charis sa mundo ng musika. Isipin nyo, hindi nanalo sa contest sa Pilipinas. Ano ba yung mga judges na yun? Mga bingi yata. Hindi nila na rinig yung boses ni Charis. Girl wonder. Napakagaling. Walang nota na hindi tumatama. Lahat ay eksakto. Kupyang-kupyang mga kinanta niya. At yung mga hurado kasi sa mga sinalihan niya dito sa local contest ay mayroong bias, mayroong prejudice, may bias. Kasi hindi niya kilala ang pamilya ni Charis. Kaya yun, tingnan nyo, nasaan na yung mga kalaban ni Charis noon sa kantahan? Di ba? Wala. Sinong nag-hire sa kanila? Kinuha ba sila sa Amerika? Tinawagan ba sila ni Oprah Winfrey, ni Ellen DeGeneres, ni David Foster, ni Celine Dion? Wala. Kasi si Charis ay isang hit wonder. Napakasikat talaga at ibang-iba ang kanyang pag-deliver ng boses. Powerful voice at saktong-sakto. Ating pakinggan dito ang ibang mga performance niya noon na naging dalaga pa siya. Naging guest siya sa iba't ibang mga shows at lumabas din sa mga TV commercials. Noong 2007, isang avid fan nga ni Charis ang nagsimulang mag-upload ng kanyang mga performance sa YouTube. Ang mga videos na ito ay nakalikom ng mahigit sa 15 million views dahil lalo pang si Charis ay maging isang internet sensation. Naging daan nito upang mapansin siya ng mga music producer sa ibang bansa at nagsimulang makatanggap ng mga invitation. Una yung 10 songs production na nagmula sa bansang Sweden na kung saan pinag-record nga nila si Charis ng ilang mga cover songs. Pagdating naman ng October 2007, isunod namang lumipad si Charis papuntang South Korea para mag-guest sa isang talent show na pinamagatang Star King. Dito ay pinabilib nga niya ng gusto ang mga Koreans matapos niyang manihin ang kantang And I'm Telling You ni Jennifer Halliday. Ang performance na ito ni Charis ay muli na namang nag-viral dahil ano pang maimbitahan na naman siya sa pinakasikat na talk show sa US na Ellen DeGeneres. Ayan, si Ellen DeGeneres ay isang tomboy din yan. Pero, nakita niyo bang nagpa-opera yan? Hindi yan nagpa-opera at hindi yan nagpapalit ng sex organ. Kasi alam ni Ellen na babae talaga ang kanyang katawan. So, gamitin niya ang kanyang katawan as babae, pero yung kanyang isip ay lalaki. So, yan ang maganda. Yung mga bakla nga sa labas, hindi sila nagpa-opera. Yung mga bakla, lalaking-lalaki ang kanilang itsura, yung puso nila, yun ang bakla. Kaya payo ko sa mga kabataan ngayon, kung kayo man bakla o kayo man ay tomboy, pabayaan yung inyong katawan na magiging ganyan lang. Kasi yan ang gawa ng Diyos, yan ang gawa ng inyong mga magulang, at yan ang inyong minana sa inyong magulang. Ngayon, meron kasi ang sa hypothalamus, part of the brain, na mag-dictate na kayo'y lalaki o kayo'y babae kahit na hindi. Kaya hindi talaga yon mabago kasi nasa utak natin yan, embedded, naka-print sa ating DNA na tayo talaga ay bakla or gay. Ngayon, ang aking advice ay magsuot lang kayo ng damit lalaki, damit babae. Wala namang masama doon. At wag lang kayo mag-opera, magpapalit ng sex organ. Kasi pagdating ng panahon, ay hindi niyo magagamit yan. At magsisisi kayo hanggang alapaap, hanggang ulap, hanggang atmosphere, hanggang universe, hanggang galaxy, hanggang Milky Way. Ang pagsisisi niyo ay walang katapusan sa pagtanda niyo. Kaya yan, tandaan nyo kung sinong nanonood nito.
na okay lang na magsuot kayo ng babae, ng lalaki, magiging tomboy, magiging bakla, accepted na yan sa ating panahon, pero huwag niyong palitan ang inyong sex organ. Magagalit ang Diyos at ang inyong mga magulang. Patuloy tayo. Ito ang pinakaunang appearance ni Charis sa United States at hindi nga niya binigo ang napakarami niyang tagahanga. Naging outstanding kasi ang kanyang performance sa kantang I Will Always Love You ni Whitney Houston. Ayan, no? Grabe talaga din, no? Boses pa yan. Grabe. Tatayo ang balibo Bunga mo ng dyan, napakaraming request mula sa Korea, imuling ngang bumalik si Charis doon at nag-perform. Sa mga time na ito, ikalat na nga sa buong Pilipinas ang mga achievements na ginagawa ni Charis. Kaya naman nang bumalik siya sa Pilipinas, nagmistulang heroes welcome nga ang pagtanggap ng mga tao sa kanya. Ayan, at natauhan din yung mga hurado noon na sinasalihan niya sa local singing contest. Mga bingi kasi at bulag at may bias. Kaya hindi nila pinanalo si Charis. Ngunit alam nila na talagang may potensyal si Charis kasi napakasulido ng boses. Powerful kasi ang boses ni Charis. Palaging may attack mode. Umaatake talaga. Yan ang importante sa singing contest. Yung merong attack. Aggressive. Ayan. Yang ganyan ang mga tirada ni Charis. Kaya bilib na bilib ang buong mundo. Pati nga ako bilib eh. Idol ko nga yan si Charis. Yung kanta niya na Pyramid hanggang ngayon ay pinatugtog ko sa aking kotse. Kaya bilib na bilib ako kay Charis. Kaya kung sana pwede pa ibalik yung kahapon ni Charis ay maibalik niya para balik bilib ang mga tao. Kasi ngayon hindi na, nalimutan na siya ng mga tao. Kasi nga wala lang Charis Pimping ko. Yung ano na lang yun, yung Jake Cyrus ba yun? Yung lalaki na kamukha ni Charis. Inimbitahan pa nga siya ng Noy Presidente na si Gloria Macapagal Arroyo na magtanghal sa Malacanang Palace. Ayan. Siyempre, pinag-aagawan na rin itong si Charis ng iba't ibang mga record label sa Pilipinas. Ayan. Kaya naman pagdating ng May 2008, na-release na rin niya ang kanyang kauna-unahang EP under Star Records. Ito ay pinamagatang Charis na agad namang nag-certified gold pagdating ng October. Ilang araw lamang matapos ma-release ang kanyang debut EP, muli nang bumalik si Charis sa US. Nakakatawa naman itong ano no? Ang Pilipinas pang nahuli sa recording ni Charis. Nauna pa yung Sweden, Amerika, Korea. Ang Pilipinas ay huli kasi hindi sila believe noon kay Charis. Wag na kasing mag-ano pa yung mga judges. Kung sino yung magaling, yun ang piliin nyo at dapat manalo. Yung pinanalo nyo kasi mga judges ay yung kilala nyo eh. Ang mga magulang, kilala nyo. Kaya pinanalo nyo. Pero alam nyo na si Charis talaga ang dapat mag-champion noon. O ito na si Winfrey Oprah, napakasikat na TV host nito ng Amerika. Kaya dito sa appearance pa lang ni Charis dito, sikat na siya. Buong mundo. Mag-guest naman sa The Oprah Winfrey Show. Dahil sa labis na paghanga ng naturang host kay Charis, ikinontak nga nito ang bigating composer at record producer na si David Foster. Ito talaga ang nagpasikat kay Charis, si David Foster. Kasi napaka-legendary naman na singer niya si David Foster. At na marami na rin ang tinulungan ni David Foster na magiging successful singer. At isa lang dito si Charis na palagi niyang sinasama. Kasi bilib ang mga dayuhan kay Charis kasi napakaliit lang na babae. Tapos yung boses niya ay ang laki, di ba? Solidong solido, always on attack mode. Kaya napakagaling. Wala kang masasabi kay Charis nung maliit pa siya na ganyan na babae. Ngayon ay marami nang nagpipintas sa kanya dahil sa pagiging lalaki. Nirecommend nga niya itong si Charis na agad namang tinanggap ni Foster at isinabak sa kanyang tribute concert na ginanap sa Las Vegas. Kasamang nagtanghal ni Charis sa concert ang mga global icons na kagaya ni na Brian McKnight, Josh Groban, Peter Cetera at ng kanyang idol na si Andrea Bocelli. Humahanga din pala ito kay Charis, kaya naman inimbitahan din niya si Charis sa kanyang birthday concert na ginanap sa Italy. Hindi alam ni Charis Pimpenko na matagal na rin pala siyang minamatyagan ng kanyang ultimate idol na si Celine Dion. Kaya naman laking gulat niya nang bigla itong tumawag via satellite matapos ang kanyang pangalawang performance sa The Oprah. Inimbitahan nga siya ni Celine sa isang duet at naganap nga ito noong September 15, 2008. Grabe talaga ang swerte ni Charis noon. Sunod-sunod ang imbitasyon. Lalo na kapag nag-vlog ka. Nag-vlog lang si Charis, sikat na siya, di ba? Iiba yung naging milyonaryo na vlogger niya eh.
Iba yung nag-upload ng kanyang video, hindi nga niya alam kung sino. Pero utang niya rin doon sa nag-upload ng video sa YouTube kasi doon siya nakita as internet sensation or YouTube sensation. Pero swerte rin yung nag-upload sa kanya kasi million viewers. Ayan. At kahit mag-vlogger lang si Charis katulad ni Arnel Pineda ngayon, nagba-vlog na lang, ay kikita pa rin niya ng almost million a month. Kaya napakagaling na bata na ito. Atin pakinggan ang duet nila ni Celine Dion. Sa Madison Square Garden. My world is so very blessed because of you. Grabe oh. Naibalita ito sa iba't ibang mga pahayagan. Walang tiyo. At isa na nga dyan ang daily newspaper na The New York Times. Ang popularidad ni Charis sa bansang US ay mas lalong lumawak sa mga sumunod na taon. Nagkaroon siya ng mga major performances sa mga big events na kagaya ng Oscar Award ceremony, first inauguration ni Barack Obama, at 52nd season ng Los Angeles Dodgers, na kung saan pinerform nga ni Charis ang national anthem ng Amerika Grabe. sa harap ng talaga. 57,000 baseball fans. Sa sobrang sikat ni Charis that time, isa nga sana siya sa mga special guest ni Michael Jackson sa nakatakda nitong concert noong 2009. But sad to say, hindi nga ito natuloy matapos pumanaw ni Michael Jackson sa parehong taon. Bukod sa pagiging headliner sa mga isinasagawang tour ni David Foster, nakapagsagawa nga rin si Charis ng kanyang sariling concert na ginanap sa SM Mall of Asia. Sold out nga ito at dinaluhan pa ng napakaraming mga local singers. Noong 2010 gumawa na nga ng history itong si Charis bilang kauna-unahang Asian artist na nakapasok sa top 10 ng US Billboard 200. Nag-rank kasi bilang number 8 ang kanyang debut international album na pinamagatang Charis. Ang mga single neto na kagaya ng No to God, Crescent Moon at Pyramid ay kapwa rin nakapasok sa US Billboard Hot 100. Bukod sa US, labis din tinangkilik ang album sa mga bansa na kagaya ng UK at Japan. Si Charis ay Totoo yan. Kasi ako nga, yung Pyramid na song niya ay pinatugtog ko. Hanggang ngayon sa aking kutse, ang tagal-tagal na niyan, year 2000 pa, 2010 yata. Nasa kutse ko yan. Kanyang musikang The Pyramid. Kaya napakagaling, napakasikat. Bilib ako sa batang ito. Ngayon, tingnan natin, panoorin natin ngayon ang kanyang bagong sarili, ang pangalang Jake Cyrus. Kumusta na nga kaya si Jake Cyrus? Atin panoorin ay ilan lamang ang sa mga purong Pinoy na video niya nakapag-sign sa dito. mga international record label. Okay, so ayan, ito na. Atin pakinggan ang Filipino mga singer sinasabi ang niya nagawang as maging superstar sa Jake, US Jake na katulad ni Cyrus. Charis. Okay, kasi ngayon hindi na natin naririnig at hindi na sumisikat si Charis kasi Jake Cyrus na nga yung kanyang pangalan. Lumabas siya sa iba't ibang mga international TV shows at nakatrabaho ang mga bigating music producers at mga singers sa music industry. Eyes and I couldn't see. Saw the best of us. Nakamit man ni Charis Pimpenko ang mga bagay na pinapangarap ng napakaraming singers, mayroon pa rin palang kulang sa kanyang sarili na hindi kayang punan ng kanyang kasikatan. Ito yung kanyang kulang sa sarili. Sa isip niya lang kasi nakulang siya. Punong-puno na siya. Ito ang pagkakamali, napakalaking pagkakamali. Pagkakamali to the max, to infinity ang ginawang ito. Kasi okay lang naman magiging tomboy. Huwag mo lang gawing Frankenstein ang iyong katawan, napalitan mo ang suso mo, tanggalin mo ang suso mo. Naku, napakalaking kasalanan yan sa Diyos. Tanggalin mo ang ari mo, palitan mo ng ari ng lalaki. Naku, napakalaking kasalanan yan sa Diyos. Kasi ginawa tayo ng Diyos na perpekto. Kung yung ating utak nasa hypothalamus kasi yan na parte ng brain na nag-dictate sa atin na tayo'y lalaki kahit babae, ikaw ay babae kahit lalaki ka, ganyan. So hindi natin mabago ang ating isip, ang isipan, pero ang ating katawan, huwag nyo nang baguhin. Kasi kung sex organ lang naman, pwede lang naman bibili ng mga plastic diyan na guma na sex organ, di ba? Yung mga sex toys. Pwede na yan. Yan ang mga gamit ng mga tomboy ngayon. Kaya ito, tingnan natin ngayon ang katawan ni Charis as Jake Cyrus. Ito ay ang kalayaan sa kanyang sexualidad
na matagal na niyang itinatago sa publiko. Si Charis Pempenko ay isang lesbian at kalaunay naging isang transgender. Tuluyan niyang binago Ayan, tingnan nyo. Tuluyan niya ang binago ang kanyang katawan. Malaki pa rin yung boobs niya kahit anong opera. Tapos yung nipple, ano na yan, artificial nipple na lang yan. Tapos meron siyang abs. Yung abs niya naman, dalawa lang. Kasi babae naman siya. Iba talaga ang katawan ng lalaki kasi dinisenyo yan ng Diyos. Million years of evolution kasi yan. Ang pagiging katawan ni Eva at Adan hanggang sa ngayon ay hindi nagbago. Ang lalaki ay lalaki, maskulado, ang babae ay feminine at hindi masculine. So ayan, kahit palitan nyo ang inyong ari, alam nyo rin at alam ng inyong boyfriend or girlfriend na yung ari nyo ay hindi tunay. Kaya kung maubusan ka na ng pera, katulad ni Charis, kung wala na siyang pera, wala nang kukuha sa kanya, iiwanan siya ng kanyang girlfriend. Kasi of course, ang habol ng mga babae sa kanya ay ang kanyang pera at kasikatan. Ngayon kung hindi na siya sikat, wala na siyang sports car, wala na siyang kotse, wala na siyang magandang bahay, wala na siyang impok sa bangko, talagang iiwanan siya. Kasi hindi nga siya tunay na lalaki. Paano ba naman makapagtrabaho si Charis sa construction kung wala na siyang pera? Makapagtrabaho ka ba ng construction? Ang iyong muscle ay babae pa rin yan kahit mukhang lalaki. Ang iyong lakas ay pang babae lang, hindi pang lalaki. Kaya ganun talaga. So, wag nyo nang baguhin ang sarili nyo. Okay lang ang iniisip nyo na magsuot kayo ng lalaki, pang lalaki o pang babae. Basta't yung mga parte ng katawan nyo, wag nyong ipatanggal, wag nyong dagdagan. Kasi opera na yan. Nagiging Frankenstein na ang katawan nyo. Okay? So, wag kayong magalit. Yung advice ko sa inyo na mga kagaya ni Charis. Okay, atin patuloy ang video ito. ang kanyang physical appearance, pati na rin ang kanyang pinaka-iniingatang boses. Ito yung boses niya ngayon. Pakinggan nyo. Gusto niyo pa ba ang ganitong boses? Very common ang mga boses na ito kasi baho na lang. Hindi katulad noon na talagang mataas, soprano, yung kanyang boses. Ngayon baho na, bass. At hindi niya makuha yung dating mga kanta niya. Kaya napakalaging pagkakamali kasi pati boses niya binago niya. Umiinom siya ng mga gamot para mabago. Parang ano ka na dyan, yung sa laboratory, parang lab rat. Kung ano-anong iniinom para tutubuan ka ng biguti, ng balbas, at matanggal yung busis babae mo. Kaya, ay nako, sayang na sayang. Ito yung busis niyo. Nakuha man ni Charis ang kalayaan, ngunit kapalit naman nito ay ang pagbagsak ng kanyang karera Totoo at yan. pagkasira ng kanyang relasyon sa kanyang mga kapamilya. Ayan, totoo yan. Talagang, kahit ako hindi na ako bilib sa kanya at kinalimutan ko na siya na meron palang Charis. Kamatay ko, anak. Hindi ko kukonsintihin na maging Jake Cyrus ka. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Charis Pempenko o kilala na natin ngayon sa pangalang Jake Cyrus? So hanggang dito lang tayo mga kabalita at maraming salamat sa inyong panonood. Subscribe nyo ang channel ng ating ka-vlog at subscribe nyo rin ang aking channel para palagi kayong updated sa mga reaction video ko dito sa channel na ito. Maraming salamat, hanggang sa muli. Paalam!